Magandang buhay para sa lahat. Heto na naman ang panibago nating video. Mana nga pala kami ni Tulistan at ang ating kabahagi ay ating niluto. Tara at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay mamamana tayo kasama si Tulistan. Sa part nga na to ay nagpahatid kami kay Paring Jipil sa aming area na pamamanaan. Matapos ngang maihatid kami ay agad kami bumaba sa dagat para makipagsapalaran kung makakahuli ulit ng mga isda. At ang ating pamamanaan ay sa tabi lamang. At pagkababa ni Tulistan ay nakahuli agad siya ng isang talingan. Grabe mga idol, napakagaling talaga niyang mamana at thank you Lord, may huli na agad po kami. Napaka-quality agad ng ating huli. Ay, talingan! Ayos na agad. Matapos kang mahuli ang talingan, ay humiga siya sa ilalim ng dagat. Sinisilip niya kasi ang mga pangkak na nasa ilalim ng butas. At may daladala din siyang flashlight para makita o matanaw ang mga isdang nasa ilalim ng mga batong ito. Nang umutlaw nga siya galing sa ilalim ng dagat ay tinanong ko siya kung ano ang kanyang isdang tinatarget. At ang sagot niya sa akin ay marami daw pangkak sa ilalim ng bato. Kaya inilawan niya ang mga ito para targetin at ating maulam. At grabe mga idol, ganito mga pala kahirap ang pag-i-spear fishing lalo na kapag araw. Napakailap kasi ng mga isda kapag araw at talaga naman pag nakita kanila ay suksukan agad sila sa kanilang mga butas. Kaya naman nagdala kami ng flashlight para hindi kami matakasan. At sa part nga na ito ay inigkasan niya na ang isda at yun, dali, huli na ang pangkak. Napakaganda ng tama ng pangkak. Talaga namang sentrong-sentro ito at quality na mga idol. 2 piraso na agad ang ating huli. Makasarap ng inihaw at sinabawan ng ganitong isda. Talaga namang pag sinabawan mo ay mamula-mula ang kanyang mga taba. Matapos ng mahuli ang isang pangkak ay sinilip niya ulit ang butas. Tinarget niya ulit ang isang isda. Sinilip-silip at pagkatapos ay inigkasan na. Nang maigkasan nga niya ito ay inilabas niya na ang isda sa butas. At eto mga idol, nakadali ulit siya ng isang pirasong pangkak. Pangkak! Pangkak na naman. Kasi guys, wala yung namin na. Medyo din daming pala. Kaya ito lang muna. Yung bagong pala natin maliit. Kung mapapansin ninyo ay maliit ang dala naming pana ngayon. Pagkat ang malaking pana ni Tulistan ay inaayos pa. Tapos ang ilang minuto ng pamamana ay ito na agad ang ating huli. Grabe mga idol, napakarami. Libre na naman ang pang-ulam natin din eh. Sobrang napaka-quality ng sinabawan ng mga isdang ito. Lalo na yung pakoy, napakasarap din ng inihaw. At nang mapagod na si Tulistan sa pamamana ay nag-decide na siya na umuwi na kami. Pagkadating nga namin sa bahay nila ay agad naming nilagay sa planggana ang mga isda. At eto mga idol, napakarami ng ating huli. At sa part nga na ito ay binigyan niya ako ng kabahagi. Mamili na daw ako kung ano ang aking gusto. Ang sabi ko naman sa kanya ay mas trip ko ang tagian. Matagal-tagal na kasi tayong hindi nakakatikim ng ginataan ito. Tagian ang tawag namin sa isdang ito. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa isdang ito? Matapos nga ito ay umuwi na ako. Dala-dala ang mga isda na aking kabahagi. After nga nito ay nag-init na tayo ng tubig para labusan ang ating tagian. Ganito ang paraan namin upang mabilis matanggal ang kanilang mga tinik. Kayo po ba mga idol? Paano ang paraan nyo sa pagluluto ng isdang ito? Ibinababad namin ito sa mainit na tubig. At parang gaya sa manok, ito ay tinatanggalan ng mga balahibo. Ang madaling paraan ito sa pagtatanggal ng tinik ay kapag malambot na ang kanyang mga balat, tatansyahin mo ito pagkat pag nasobrahan ay nawawasak ang kanyang mga laman. Nang okay na ang lahat ay tinanggalan na natin ng mga tinik ang ating tagian.
Sabi ko nga sa aking sarili ay bibilangin ko kung gaano karami ang tinik ng isdang ito. Ang isdang ito ay napakahirap lutuin. Kailangan dito ay hindi ka mainipin. Iisa-isahin mo kasing tanggalin ang kanyang mga tinik. Ang tinik pati niya ay triangle. Kaya nag-iingat din tayo para hindi tayo matusok. After nga ng mahabang pasensya sa pagtatanggal ng tinik, ay eto na, malinis na ang ating tagian. Matapos nga ito ay nilinis na rin natin ang mga nakuha nating tinik. Delikado kasi ito sa mga aso. Maaaring madisgrasya ang ating mga alagang aso kapag nakakain ng mga tinik ng isdang ito. Kaya naman itinaas ko to sa hindi nila kayang abutin. After nito ay pinag-iwahiwalay na natin ang mga laman ng ating tagian. At nang matanggal ko nga ang kanyang mga balat ay lumabas na ang madilaw-dilaw niyang laman. Grabe mga idol, napakataba ng isdang ito. Habang kinukusnit-kusnit ko nga ito ay natatakam na agad ako sa kanyang itsura. Napakasarap kasi ng ganitong isda, lalo na kung gagataan mo tapos may luyang dilaw. Ay siguradong mapapa-extra rice ka nito. After nga na makusnit-kusnit ang mga tagian ay kumuha na ako ng luyang dilaw. Kayo po ba mga idol? Kapag nagluluto ng ganito ay nilalagyan nyo ng luyang dilaw. Matapos malinisan ang luyang dilaw ay prepare naman natin ang ating gata at sinala na rin ito sa aming salaan. Nang okay na nga ang ating gata ay sinalang na natin ang ating isda. At inilagay na rin natin ang mga gata. Matapos ngang mailagay ang mga gata ay sunod naman nating ihinanda ang ating mga panamya, luyang dilaw, sibuyas at syempre maanghang na sili. After nito ay inilagay na natin ang ating mga panamya at kita nyo naman mga idol, kumukulay na agad ang ating luyang dilaw. Sa sabaw pa lang ng ating niluluto ay siguradong ulam na. Dahil nga sa sarap ng tagian ay siguradong mapapa-extra rice na naman tayo dito. Kayo po ba mga idol? Kumakain din kayo ng isdang ito? Bukod sa ginataan ay ano pa kayang mas magandang luto sa isdang ito? Comment nyo naman po mga idol. Salamat po. Nang kumulo na nga ang ating ginagataan, ay nilagyan na natin ito ng pampalasa. Isang magic para lalong sumarap. Nilagyan na rin natin ito ng asin para lalong sumarap ang timplada. After nga nito ay tinikman na natin ang sabaw. At grabe mga idol, napaka-quality talaga ng ginataang tagian. At dahil nga sa sarap nito ay kumuha ulit tayo ng sabaw. At grabe! Napakasarap talaga mga idol. Nang maluto na nga ang ating ginataan ay hinango na natin ang mga ito. Saktong-sakto ito para sa ating pananghalian. Napagod kasi tayo sa paglalangoy sa dagat. At ang kapalit naman ay napakasarap na ulam. Matapos masandok ay inilagay na natin ito sa aking maliit na lamesa. Bukod sa ginataan ay meron din tayong pritong itlog at saka hotdog. At sa part nga na ito ay nagsandok na tayo ng kanin para makapag-start na tayo ng ating pagkain. At ibinuhos na nga natin ang sabaw sa ating kanin. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. Ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Kupera Kusinera Labandera, Michael Estrimos, Gemaline Balanay, Robin Makatangay, at kay Kasunog. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!